Tinulungan ako ng nanay ko na alagaan ang anak namin sa loob ng 19 na taon. Mula sa pag-aalaga sa kanya bilang sanggol hanggang sa pagpasok niya sa high school. Ngunit bigla na lang nagdesisyon ang mga biyenan ko na sa amin na tumira para sa kanilang pagreretiro. At ang asawa ko lumingon sa akin at sinabing kailangan nang umuwi ng nanay ko. Hindi ako nagsalita. Kinabukasan, habang tinitingnan nila ang bahay na wala ng laman, natulala ang mga biyenan ko. Nang araw na iyon, sa harap ng kanyang mga magulang, itinuro ni Marco ang nanay ko at sinabing, "Nay, maraming taon na po kayong naghirap. Oras na po siguro para bumalik kayo sa probinsya at magpahinga." Nakatulala lang ako sa sofa at walang imik. Tahimik ko lang silang pinagmasdan na tatlo. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa mata ng aking ina at ang hindi maitatagong kagalakan sa mukha ng aking mga biyenan. 19 na taon. Sa loob ng 19 na taon, mag-isang inalagaan ng nanay ko ang anak ko. Mula sa mga gabing walang tulog noong sanggol pa siya, hanggang sa paghahanda ng 3 beses na pagkain sa isang araw ngayong nasa high school na siya. Samantala, ang mag-asawang iyon, ang aking mga biyenan, na kailanmay hindi nagpakita noong mga panahong kailangan ko ng tulong, ngayon ay biglang nagdesisyon na sa amin na tumira para sa kanilang pagreretiro. Ang mas nakakatawa, para lang mapasaya sila, ang asawa ko ay handang paalisin ang nanay ko na kasama na namin ng anak ko sa loob ng 19 na taon. Hindi ako nakipag-away. Hindi ako umiyak. Ni hindi ako nagsalita ng kahit isang salita. Kinuha ko lang ang aking telepono at nagkulong sa kwarto buong gabi. Kinabukasan, nang huminto ang truck ng lipat bahay sa tapat ng aming bahay, pinanood ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Marco at ng kanyang mga magulang mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla hanggang sa tuluyang pagkatulala. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na kung minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na paraan ng pagganti. Nagsimula ang lahat, 20 na taon na ang nakalilipas. Noon, kapapanganak ko pa lang sa aming anak na si Angelo. Habang nakahiga pa ako sa delivery room, tumawag ang biyenan kong si Belen. "Clara, anak, hindi sa ayaw kitang alagaan sa pagpapagaling mo, pero masama kasi ang pakiramdam ng biyenan mong lalaki." "Hindi ko siya maiwan," sabi niya sa kabilang linya, na tila nahihirapan. Nang hihina ako noon at halos walang lakas para magsalita, kaya tumango na lang ako ng mahina. Matapos kong ibaba ang telepono, umupo si Nanay Elena sa tabi ng kama ko at marahang hinawakan ang aking kamay. "Anak, ako na ang mag-aalaga sa inyo ng apo ko." Habang sinasabi niya iyon, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Nanay ay nasa 50s pa lang noon at may trabaho sa isang pabrika sa aming probinsya. Para alagaan kami ng anak ko, hindi siya nagdalawang isip na mag-resign. "Nay, kapag nag-resign kayo, maaapektuhan ang pensyon nyo," sabi ko nang may pag-aalala. "Anong pensyon?" "Mas mahalaga kayo ng anak mo," sabi niya habang iwinawagayway ang kanyang kamay na tila walang halaga iyon. At ganoon nga, lumipat si Nanay sa bahay namin ni Marco at sinimulan ang 19 na taong pag-aalaga sa kanyang apo. Malinaw ko pa ring naaalala ang mga araw na iyon. Si Angelo ay iyakin tuwing gabi. Gabi-gabi siyang umiiyak ng ilang beses. Si Marco ay kailangang magtrabaho sa umaga, kaya sa gabi pagod na pagod siyang natutulog at hindi man lang marinig ang iyak ng bata. Palaging si Nanay ang bumabangon para kargahin at patahanin siya, minsan inaabot ng 1 o 2 oras. "Nay, matulog na po kayo. Ako na po," sabi ko dahil sa awa. "Kapapanganak mo pa lang, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mahirap na akong mabibinat ka," sabi niya habang marahang tinatapik ang bata. At ganoon nga, bawat gabi, si Nanay ang nag-aalaga kay Angelo. Sa umaga, kailangan pa niyang magluto, maglaba, at maglinis ng bahay. Isang beses, nakita ko siyang hindi makatayo ng tuwid dahil sa sakit ng likod at palihim siyang naglalagay ng plaster sa kanyang kwarto. "Nay, masakit po pala ang likod niyo, bakit hindi niyo sinasabi?" sabi ko pagpasok ko sa kwarto. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang damit. "Wala ito, lumang sakit na." "Mawawala rin ito sa plaster," sabi niya nang nakangiti, pero nakikita ko ang pagod sa kanyang mukha.
Pagkatapos ng aking pagpapagaling, iminungkahi ni Marco na pauwiin na si nanay sa probinsya. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni nanay. Pauwiin na natin siya para makapagpahinga, sabi niya habang nanonood ng TV. Pero sino ang mag-aalaga sa bata? Kailangan kong magtrabaho, tanong ko. Kumuha tayo ng yaya, sabi niya nang basta-basta. Tiningnan ko si Angelo na natutulog at nakaramdam ako ng kaba. Ibang tao pa rin ang yaya, hindi ako mapapanatag. Natahimik si Marco sandali, tapos lumingon sa akin. So ang ibig mong sabihin, dito na lang muna si nanay. Kampante ako kapag siya ang nag-aalaga sa bata, sabi ko. Kumunot ang noo niya at hindi na nagsalita. Na para bang pumayag na. Pero ramdam ko na hindi siya masaya sa arrangement na iyon. Ang mga biyenan ko naman ay palaging tumatawag. Kumusta na si Angelo? Kamukha ba ng mga Ledesma? Kailan niyo siya dadalhin dito para makita namin? Palagi nilang kinukumusta ang apo nila, pero ni minsan ay hindi nila tinanong kung pagod ba kami ni nanay. Isang beses, sinabi ng biyenan ko sa telepono, Clara, matagal nang nag-aalaga ang nanay mo diyan. Baka kailangan na rin niyang magpahinga. Bakit hindi niyo na lang dalhin dito ang bata? Kami na ang mag-aalaga sandali. Naisip ko. Ngayon niyo lang naisipang tumulong? Wag na po, ma. Maayos naman po ang pag-aalaga ni nanay, magalang kong pagtanggi. Natahimik siya ng ilang segundo sa kabilang linya, tapos ibinaba na ang telepono. Kinalaunan, sinabi sa akin ni Marco na medyo nagalit daw ang nanay niya. Sabi ni Mama, si Angelo ay Ledesma. Bakit daw palaging nanay mo ang nag-aalaga? Bakit hindi siya ang nag-alaga noon? Sagot ko, hindi ba't may sakit siya at kailangan pang alagaan si Papa? Hindi mo ba alam yon? Medyo inis na sabi ni Marco. So ang nanay ko, malusog siya? Nag-resign pa nga siya sa trabaho para lang alagaan ang anak natin. Tumaas na rin ang boses ko. Iyon ang unang beses na nag-away kami dahil sa aming mga magulang. Sa huli wala ring nangyari. Nanatili si nanay para mag-alaga sa bata. Noong 1 taong gulang si Angelo, natuto na siyang magsalita. Ang una niyang sinabi ay Lola, na ikinatuwa at ikinaiyak ni nanay. Ang talino ng batang ito, ang aga natutong magsalita, sabi niya habang masayang kinakarga at iniikot si Angelo. Si Marco, na nanonood sa tabi, ay hindi maganda ang itsura. Bakit Lola? Ang una niyang sinabi. Hindi Lola Belen? Bulong niya. Narinig ko iyon pero hindi ako sumagot. Naisip ko. Kung sino ang malapit sa bata, natural na iyon ang una niyang tatawagin. Noong 2 taong gulang si Angelo, tinuruan siya ni nanay na magbasa at bumigkas ng mga tula. Tuwing hapon, uupo sila sa balkonahe at isa-isang ituturo ni nanay ang mga letra. Lola, ano pong basa dito? Tanong ni Angelo habang tinuturo ang isang salita sa libro. Iyan ay langit, anak. Ang langit sa itaas, matiyagang sagot ni nanay. Langit. Malakas na ulit ni Angelo. Ang galing! Hinalikan ni nanay ang noo niya. Ang ganitong eksena ay halos araw-araw nangyayari. Nang pumasok si Angelo sa kindergarten, si nanay ang laging naghahatid at sumusundo sa kanya. Ulan o araw, hindi siya pumalya. Isang beses, nagkalagnat si nanay ng 38 degrees pero pinilit pa rin niyang sunduin ang bata. Nay, may lagnat po kayo. Mag-absent na lang ako para sunduin siya, sabi ko nang may pag-aalala. Huwag na, simpleng lagnat lang ito. Huwag mong pabayaan ang trabaho mo, sabi niya habang kinukuha ang kanyang jacket at lumabas. Nang araw na iyon, habang nakaupo ako sa opisina, hindi maipaliwanag ang bigat ng loob ko. Sobra-sobra na ang sakripisyo ni nanay para sa amin habang ang mga magulang ni Marco ay 2 beses lang sa 1 taon bumibisita at hindi pa hihigit sa 3 araw. Pagdating nila, kukunin lang ang bata, magpipicture at ipopost sa social media para ipagyabang. Hindi nila alam ang hirap ng pag-aalaga sa isang bata. Nang mag-elementarya si Angelo, dumami na ang kanyang mga takdang aralin. Bukod sa paghahatid at pagsundo, si nanay pa rin ang tumutulong sa kanyang homework. Dahil hindi siya gaanong nakapag-aral, kailangan niya munang pag-aralan ang mga leksyon bago ituro sa bata. Isang gabi, bumangon ako para uminom ng tubig at nakita ko si nanay sa study room, suot ang kanyang salamin habang pinag-aaralan ang math problem ni Angelo. Nay, ang lalim na ng gabi.
bakit gising pa po kayo? Itong math problem ng apo ko, kailangan ko munang maintindihan para maituro ko sa kanya bukas, sabi niya nang hindi man lang tumitingin. Lumapit ako at tiningnan ang problema, isang word problem na medyo mahirap. Nay, masyadong mahirap po iyan, huwag niyo nang pilitin, ako na lang po ang magtuturo. Hindi pwede. Pagod ka na sa trabaho sa umaga. Kung magtuturo ka pa sa gabi, baka magkasakit ka, pilit niya. Naluha ako at niyakap siya mula sa likod. Nay, salamat po. Ano ka ba anak? Huwag kang magpasalamat. Tinapik niya ang kamay ko at ngumiti. Habang buong puso kaming inaalagaan ni nanay, ang mga biyenan ko naman ay palaging may sinasabi kay Marco. Matagal nang nakatira ang nanay niya sa bahay ninyo. Tama ba iyon? Sabi ng biyenan ko sa telepono. Mas malapit na ang bata sa lola niya sa ina, hindi na kami kilala bilang lolo't lola niya, reklamo naman ng biyenan kong lalaki. Pag uwi ni Marco, nagsimula siyang magparinig sa akin. Clara, matagal nang nakatira dito si nanay mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Anong sasabihin nila? Mali ba na tinutulungan tayo ni nanay na alagaan ang anak natin? Tanong ko. Hindi naman sa mali. Pero magchitsismis ang mga tao, sabi niya nang pautal-utal. Anong chismis? Na ang nanay mo ang nagpapatakbo ng bahay na ito? Na hindi na makadalaw ang mga magulang ko? Sa wakas ay sinabi ni Marco ang totoo. Napangisi ako ng mapakla. Noong nagpapagaling ako sa panganganak, bakit hindi dumating ang nanay mo? Ngayong malaki na ang bata at hindi na mahirap alagaan, saka sila nagrereklamo. Walang masabi si Marco at pumasok na lang sa study room. Mula noon, nagbago ang pakikitungo niya kay nanay. Kahit magalang pa rin sa panlabas, laging may halong reklamo ang kanyang mga salita. Nay, medyo maalat yata ang ulam. Nay, hindi ba dapat palitan na ang damit ni Angelo? Ang luma na nito. Nay, pwede po bang maglinis ng mas madalas? Tuwing naririnig ko ang mga iyon, hindi ko mapigilang sumagot. Pero palaging pinipigilan ako ni nanay na sinasabing, okay lang, kasalanan ko. Ang kanyang pagpaparaya ay lalong nagpadurog sa puso ko. Ang taon na pumasok si Angelo sa high school ang naging turning point. Biglang tumawag ang biyenan ko at sinabing na-diagnose ang biyenan kong lalaki ng high blood at kailangan ng mag-aalaga. Clara, ganito na lang. Pauwiin mo na ang nanay mo sa probinsya. Kami na ng papa mo ang pupunta diyan para alagaan kayo. Natulala ako. Ma, high school na po si Angelo. Baka hindi siya sanay na iba ang mag-aalaga sa kanya. Anong hindi sanay? Kami ang tunay niyang lolo at lola. Mas masahol pa ba kami sa ibang tao? Medyo inis na, sabi ng biyenan ko. Pero, walang pero-pero. Ganoon na ang usapan. Sa susunod na buwan, darating na kami. Sabi niya at ibinaba ang telepono. Nakatayo lang ako roon, hawak ang telepono, at tulala, nang malaman ni Marco ang tungkol dito, sang-ayon pa siya. Gusto ni na mama at papa na tumira dito sandali. Hindi ba maganda iyon? Paano si nanay? Pauwiin mo na siya sa probinsya para makapagpahinga. Pagod na rin siya sa loob ng maraming taon, sabi ni Marco na parang natural lang. Marco, si nanay ang nagpalaki kay Angelo. Tapos ngayon, basta mo na lang siyang paaalisin? Nagsimulang manginig ang boses ko. Hindi ko naman sinabing hindi na siya babalik. Pansamantala lang naman siyang uuwi, sabi niya nang walang pakialam. Gaano katagal ang pansamantala? Kapag nagsawa na sina mama at papa mo, saka lang siya babalik. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko at bigla siyang naging estranghero sa akin. Noong weekend bago dumating ang mga biyenan ko, dinala ko si nanay at si Angelo sa isang farm sa probinsya. Lola, saan po tayo pupunta ngayon? Masiglang tanong ni Angelo. Sa paborito mong farm, apo, nakangiting sabi ni nanay. Maganda ang sikat ng araw noon. Nagpalipad kami ng saranggola sa damuhan. Tumatakbo si Angelo sa unahan. Habang hinahabol siya ni nanay. Hawak ko ang kamera at kinukunan sila ng litrato. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, halos tumulo ang luha ko. Hanggang kailan pa kaya magtatagal ang ganitong mga araw? Pag uwi namin sa gabi, sinabi ni Marco na sa makalawa na darating ang kanyang mga magulang. Ang bilis naman, nabigla ako. Oo, nabili na ang mga tiket, sabi niya. Teka, nasaan si nanay? Kausapin mo siya,
sabihin mong mag-impake na at umuwi muna sa probinsya. Kalmado lang ang tono ni Marco, na parang napakaliit na bagay lang ang sinasabi niya. Ikaw na ang magsabi. Hindi ko kayang sabihin iyon, tumalikod ako at pumasok sa kwarto. Kinabukasan, hindi pa rin naglakas loob si Marco na kausapin si nanay. Sa huli, ang biyenan ko na mismo ang tumawag at diretsahang sinabi kay nanay, "Balae, maraming salamat sa pagod mo sa loob ng maraming taon. Umuwi ka na muna sa probinsya para makapagpahinga. Kami na ng asawa ko ang pupunta diyan para alagaan ang bata." Naka-loudspeaker ang telepono kaya narinig ko lahat ng malinaw. Natahimik si nanay ng ilang segundo tapos sinabing, "Sige, aayusin ko na ang mga gamit ko." Kalmado ang kanyang boses, pero nakita ko ang panginginig ng kamay niyang hawak ang telepono. Pagkatapos ng tawag, walang sinabi si nanay. Tahimik siyang pumasok sa kwartong tinirhan niya sa loob ng 19 na taon. Sumunod ako sa kanya at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, namumula ang mga mata. "Nay," tawag ko. "Wala ito, anak. Alam ko namang bahay nila ito." Darating din ang araw na aalis ako, pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata. "Nay, bahay niyo rin po ito." Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Ano ka ba, anak? Hindi naman ako irasyonal." Tinapik niya ang kamay ko. "Saka, gusto ko na ring umuwi sa probinsya. Matagal na akong hindi nakakauwi." Magaan ang pagkakasabi niya, pero alam kong sobrang sakit ng nararamdaman niya. Pag-uwi ni Angelo mula sa eskwela, nakita niyang nag-iimpake ang kanyang lola at agad niya itong niyakap. "Lola, saan po kayo pupunta?" "Uuwi muna si Lola sa probinsya." "Pagbakasyon, dalawin mo si Lola ha?" Lumuhod si nanay at niyakap ang kanyang apo. "Ayaw kong umalis si Lola." Nagsimulang umiyak si Angelo. Babalik din agad si Lola. "Darating po ba sina Lolo at Lola Belen kaya kayo aalis?" Humihikbing tanong ni Angelo. Natigilan si nanay sa tanong niya. "Hindi, anak. Gusto lang talagang umuwi ni Lola sa probinsya." Pilit na ngumiti si nanay. Pero umiling si Angelo. "Ayaw kong dumating sina Lolo at Lola. Si Lola lang ang gusto ko." Narinig ito ni Marco na kararating lang. Nagbago ang kanyang mukha at lumapit. "Angelo, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mga nakakatanda mo sila." Pero simula pagkabata, si Lola na ang nag-alaga sa akin. "Siya ang pinakamalapit sa akin," matigas na sabi ni Angelo. May sasabihin pa sana si Marco pero pinigilan ko siya. "Hayaan mo na. Nagsasabi lang ng totoo ang bata. Masama ba iyon?" Sinamaan ako ng tingin ni Marco at tumalikod. Nang gabing iyon, katabi ni Angelo si nanay matulog. Hating gabi na bago siya nakatulog. Nakatayo ako sa pintuan at pinapanood sila, naninikip ang dibdib ko. Kinabukasan, dumating ang mga biyenan ko, bit-bit ang malalaking bagahe. Pagpasok pa lang, nagsimula na silang mamintas. "Ang liit naman pala ng bahay na ito," sabi ng biyenan kong babae habang nilibot ang tingin, nakakunot ang noo. "Ma, 120 square meters po ito, hindi na maliit," agad na paliwanag ni Marco. "Sa probinsya namin, sa halagang iyan, makakabili ka na ng 200 square meters na bahay," sabi naman ng biyenan kong lalaki. Si nanay ay nasa isang tabi. Nag-aayos ng kanyang mga gamit at walang imik. Nang makita ng biyenan ko si nanay, pilit siyang ngumiti. "Balae, salamat sa pagod mo sa loob ng maraming taon." "Walang anuman," mahinang sagot ni nanay. "Kailan ka pala uuwi?" "Para makapag-ayos na kami ng asawa ko," diretsahang tanong ng biyenan ko. "Bukas po ang biyahe ko," sagot ni nanay. "Aba, maganda iyan." "Sakto? Bukas, kami na ang mag-aalaga sa bata?" Nakangiting sabi ng biyenan ko. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay parang isang estranghero si nanay na dapat nang umalis. Hindi ko na natiis. "Nay, huwag po kayong magmadali. Pwede pa po kayong magstay ng ilang araw." "Huwag na, anak. May kailangan pa akong asikasuhin sa probinsya," matigas na sabi ni nanay. Nang gabing iyon, tinulungan ko si nanay na mag-impake. Hindi marami ang gamit niya. Sa loob ng 19 na taon, 2 maleta lang ang napuno niya. "Nay, paano kung huwag na lang po muna kayong umalis?" Sinubukan kong magtanong. "Anak, kapag umalis ako, mas magiging payapa ang buhay ninyo," sabi niya nang nakangiti, pero puno ng pait ang ngiting iyon. "Sino ang magiging payapa?" tanong ko.
Hindi sumagot si nanay at nagpatuloy lang sa pagtutupi ng damit. Kinabukasan, nag-leave ako sa trabaho para ihatid si nanay sa istasyon. Nagpumilit din si Angelo na sumama, namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Lola, bumalik po kayo agad ha? Yakap niya si nanay ng mahigpit. Oo apo. Babalik agad si Lola, nanginginig na rin ang boses ni nanay. Bago siya sumakay, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Anak, ayusin niyo ang buhay niyo. Huwag kayong mag-aaway ni Marco. Nay, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Alagaan mo ang sarili mo at alagaan mo si Angelo, huli niyang sinabi. Umalis na ang bus. Nakatayo ako sa platform, pinapanood ang papalayong sasakyan hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Pag-uwi ko sa bahay, ginawa ng kwarto ng mga biyenan ko ang dating kwarto ni nanay. Ang mga litrato ni Angelo noong bata pa siya na nakadikit sa pader ay tinanggal na lahat. Pinalitan ito ng mga nakakuwadrong sertipiko at plake ng biyenan kong lalaki at malaking imahen ng Santo Niño ng biyenan kong babae. Oh, di ba mas komportable tingnan ngayon? Nakangiting tanong ng biyenan ko. Okay naman. Tumango si Marco. Nakatayo ako sa pintuan, tinitingnan ang kwartong tinirhan ni nanay sa loob ng 19 na taon at walang masabi. Sa unang linggo pa lang ng pagtira ng mga biyenan ko, nagsimula na ang mga problema. Pag-uwi ni Angelo mula sa eskwela, hindi na ang pamilyar na ngiti ng kanyang lola ang sumasalubong sa kanya, kundi ang pilit na pagiging magiliw ng kanyang lolo at lola. Angelo, andyan ka na pala. Pagod ka ba? Gusto mo ng mansanas? Masiglang salubong ng biyenan ko. Wag na po, walang ganang sagot ni Angelo at dumiretso sa kanyang kwarto. Nawala ang ngiti sa mukha ng biyenan ko at lumingon sa akin. Bakit parang walang galang ang batang iyan? Pagod lang po siguro siya. Hayaan na lang po muna natin siyang magpahinga, paliwanag ko. Anong pagod? Baka nasanay lang sa lola niya, bulong niya. Narinig ko iyon. Pero pinili kong manahimik. Sa hapunan, 2 subo lang ang kinain ni Angelo sa luto ng biyenan ko at ibinaba na ang kanyang kubyertos. Bakit hindi ka na kumakain? Tanong ni Marco. Masyadong mamantika. Hindi ako sanay, mahinang sabi ni Angelo. Ang luto ng lola mo ay matabang dahil hindi siya marunong magluto. Itong luto ko ang tunay na lutong bahay, medyo inis na sabi ng biyenan ko. Masarap po ang luto ng lola ko, sagot ni Angelo. Tama na iyan. Kumain na lang kayo. Huwag nang magsalita, pinutol ni Marco ang kanilang pagtatalo. Naging awkward ang atmosphere sa hapagkainan. Mula noon, halos hindi na kinakausap ni Angelo ang kanyang lolo at lola. Pag-uwi niya galing eskwela, nagkukulong na lang siya sa kanyang kwarto. Dahil dito, maraming reklamo ang biyenan ko. Hindi tinuruan ng maayos ang batang iyan mula pagkabata. Walang respeto sa nakakatanda. Bata pa po siya. Nasa rebellious stage. Sinubukan kong magpaliwanag. Anong rebellious stage? Tingin ko, sinira lang siya ng nanay mo. Walang pakundangang sabi ng biyenan ko. Ang salitang iyon ang tuluyang nagpagalit sa akin. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan si nanay. Pinaghirapan niyang alagaan si Angelo sa loob ng 19 na taon. Kahit pala 20 na taon siyang nag-alaga. Apelyido niya ay Ledesma, sa amin siyang pamilya. Matigas na sabi ng biyenan ko. Huminga ako ng malalim at pinilit kong kumalma. Walang saysay ang pakikipag-away sa kanya, lalo lang lalala ang gulo. Sa ikalawang linggo, mas malala ang nangyari. Sinimulan ng biyenan ko na halungkatin ang mga gamit namin ni nanay. Sabi niya, naglilinis lang siya, pero sa totoo lang, may hinahanap siya. Isang beses, pag-uwi ko, nakita ko siyang naghahalungkat sa drawer sa kwarto ko. Ano po ang hinahanap niyo? Wala naman. Tinitingnan ko lang kung may mga labahin. Nagmamadali niyang isinara ang drawer. Pero kitang-kita ko na ang file folder ko ang kanyang tinitingnan. Mula noon, sinimulan ko nang ilock ang mga mahahalagang bagay ko. Hindi rin madali ang biyenan kong lalaki. Araw-araw siyang naninigarilyo at amoy usok ang buong bahay. May allergic rhinitis si Angelo at umuubo kapag naamoy ang usok. Pwede po bang bawasan niyo ang paninigarilyo? Hindi po kaya ni Angelo ang amoy. Maingat kong pakiusap. Anong masama sa paninigarilyo? Buong buhay ko na itong ginagawa, sabi niya. Pero may rhinitis po si Angelo. Ang mga bata ngayon masyadong delikado.
Noong panahon namin, lahat kami lumaki sa amoy ng sigarilyo, pinutol niya ang sinasabi ko. Wala akong masabi. Si Marco naman sa tabi ko ay hindi man lang ako tinulungan. Tila masaya siya na kasama ang kanyang mga magulang at binabalewala ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa ikatlong linggo, bumagsak ang grado ni Angelo. Dati, nasa top 10 siya sa klase, pero sa monthly exam, bumaba siya sa 20th place. Tumawag ang kanyang advisor at sinabing hindi maganda ang estado ni Angelo nitong mga nakaraang araw, laging tulala sa klase. Tinawag ko si Angelo sa kwarto at tinanong kung may problema ba. Ma, miss ko na po si Lola, sabi niya habang nakayuko. Miss na rin ni Mama si Lola, niyakap ko ang anak ko at hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Bakit po kailangang umalis ni Lola? Bakit po kailangang dumating sina Lolo at Lola Belen? Umiiyak na tanong ni Angelo. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sasabihin ko ba sa kanya na dahil sa tingin ng tatay niya ay hindi na tama na tumira si Lola sa bahay namin? Sasabihin ko ba sa kanya na dahil gusto nang magretiro ng lolo't lola niya kaya kailangang paalisin si Lola? Ma, pwede po ba akong tumawag kay Lola? Tanong ni Angelo. Oo naman, kinuha ko ang telepono at tinawagan si nanay. Nang sagutin niya, agad na umiyak si Angelo. Lola, miss na po kita. Umiyak na rin si nanay sa kabilang linya. Miss na rin kita, apo. Lola, kailan po kayo babalik? Malapit na, malapit na. Nanginginig ang boses ni nanay. Pagkatapos ng tawag, buong gabi nang hindi nagsalita si Angelo. Nakaupo lang siya sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, nagdesisyon na ako. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Sa ika-4 na linggo, sumabog na ang lahat. Sinimulan ng biyenan kong pakialaman ang buhay ko. Clara, hindi naman ganoon kahalaga ang trabaho mo. Bakit hindi ka na lang mag-resign at mag-alaga ng anak mo? Bigla niyang sinabi sa akin, Ma, hindi po ako pwedeng mag-resign. Kailangan kong magtrabaho. Anong maganda sa trabaho? Ang mga babae ay dapat nasa bahay lang, nag-aasikaso ng asawa at anak, sabi niya na parang iyon ang tama. Anong panahon na po ngayon? Bawal na po bang magtrabaho ang mga babae? Medyo nagalit na ako. Tingnan mo, konting sabi lang, nagagalit ka na. Para din naman sa iyo ito, nagkunwari siyang nasaktan. At si Marco, na nasa tabi lang, ay nagsabi pa, may punto si Mama. Pagod ka na sa trabaho, mas mabuti kung sa bahay ka na lang at asikasuhin ang pamilya. Marco, ano bang sinasabi mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa tingin ko lang, mas mabuti kung nasa bahay ang babae. Seryoso niyang sabi. Nanginginig ako sa galit. Ito pa ba ang Marco na kilala ko? Noong nililigawan niya ako, hindi naman siya ganyan. Sabi niya noon, hinahangaan niya ang mga independent na babae at sinusuportahan niya ang karir ko. Ngayon, para lang mapasaya ang mga magulang niya, kayanan niyang sabihin ang mga iyon. Nang gabing iyon, nag-away kami ng malaki ni Marco. Marco, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Tanong ko, paano ko hindi iisipin? Dumating sina Mama at Papa para alagaan tayo. Hindi ba para sa ikabubuti natin iyon? Sagot niya, alagaan tayo? Simula nang dumating sila, may isang araw bang naging payapa ang bahay na ito? Ano bang sinasabi mo? Magulang ko sila. Paano naman si nanay? Nag-alaga siya sa atin ng 19 na taon. Bakit mo siya pinaalis? Hindi ko siya pinaalis. Pinauwi ko lang siya para makapagpahinga, depensa ni Marco. Magpahinga? Akala mo hindi ko alam ang ibig mong sabihin? Gusto mo lang siyang hindi na bumalik? Natamaan si Marco sa sinabi ko at naging awkward ang kanyang itsura. Clara, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikod ako, pumasok sa kwarto at nilock ang pinto. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naalala ko ang lahat ng nangyari sa loob ng 20 na taon. Naalala ko kung paano isinuko ni nanay ang kanyang trabaho at buhay para lang alagaan kami. Naalala ko ang sakit ng kanyang likod habang pinipilit pa ring magluto para kay Angelo. Naalala ko kung paano siya nag-aral sa hating gabi para lang maturuan si Angelo. At ngayon, pinaalis siya sa bahay na pinaglingkuran niya ng 19 na taon. Makatarungan ba ito? Tama ba ito? Sumabog ang lahat isang hapon ng weekend. Biglang tumawag si nanay at sinabing gusto niyang dalawin si Angelo. Anak,
Miss ko na si Angelo. Pwede ba akong pumunta diyan at magstay ng ilang araw? Maingat niyang tanong sa telepono. Oo naman po, Nay. Bahay niyo rin po ito? Agad kong sabi. Pagkatapos ng tawag, sinabi ko kay Marco. Babalik daw si Nanay. Kumunot ang noo ni Marco. Oo, miss na niya ang bata. Pero wala ng lugar dito sa bahay, sabi ni Marco. Paano mawawalan ng lugar? Hindi ba pwedeng pauwiin mo muna ang mga magulang mo sa probinsya? Tanong ko. Bakit naman aalis sina mama at papa? Bahay ko ito. Tumaas ang boses ni Marco. Bahay ko rin ito. Hindi ako nagpatalo. Bahay mo? Ngumisi si Marco. Huwag mong kalimutan, ako ang bumili ng bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ko. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko at bigla siyang naging estranghero. Sige, ikaw ang bumili nito. So ang 90 na taon ng sakripisyo ni Nanay, walang halaga? Hindi ko sinabing walang halaga, pero hindi ibig sabihin na pwede na siyang tumira dito habang buhay, malamig na sabi ni Marco. Nanginginig ako sa galit at tumalikod. Hinawakan ako ni Marco. Clara, pakinggan mo muna ako. Ayoko nang makinig. Gawin niyo na ang gusto niyo. Tinanggal ko ang kanyang kamay. Sakto namang lumabas ang mga biyenan ko mula sa kanilang kwarto. Malinaw na narinig nila ang aming pag-aaway. Clara, anak, matagal nang naghirap ang nanay mo. Oras na para magpahinga siya, pagkukunwaring sabi ng biyenan ko. Kung palagi siyang babalik dito, paano na kami ng papa mo? Palagi na lang ba kaming aalis babalik? Malamig ko siyang tiningnan at hindi nagsalita. Nagsalita na rin ang biyenan kong lalaki. Clara, hindi sa hindi kami makatwiran, pero sadyang hindi nakasya tayong lahat dito. Saka, matatanda na kami, kailangan namin ng tahimik na lugar para magretiro. Napakaganda ng kanilang mga dahilan na parang sila pa ang biktima. Tiningnan ako ni Marco, nag-alinlangan sandali, at sa huli ay pumanig sa kanyang mga magulang. Clara, baka pwede mong sabihin sa nanay mo na huwag na lang muna siyang bumalik. Anong sabi mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang sabi ko, hindi na talaga kasya sa bahay. Kung miss niya si Angelo, pwede naman nating dalhin si Angelo sa kanya, patuloy ni Marco. Marco, alam mo ba ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ko. Alam na alam ko. Para ito sa ikabubuti ng pamilyang ito. Seryoso niyang sabi. Sakto namang dumating si Angelo galing eskwela at nakatayo sa pintuan, pinapanood kami. Papa, paaalisin niyo po si Lola? Namumula ang kanyang mga mata. Angelo, hindi sa pinapaalis. Sinubukang magpaliwanag ni Marco. Ayoko! Sigaw ni Angelo. Si Lola ang nagpalaki sa akin sa loob ng 19 na taon. Bakit niyo siya paaalisin? Bastos kang bata ka, reklamo ng biyenan ko. Nagkakamali po ba ako? Tumulo ang luha ni Angelo. Mula nang ipanganak ako, si Lola na ang nag-alaga sa akin. Wala kayong ginawa dahil sa sinabi niya namutla ang mga biyenan ko. Akmang sasaktan ni Marco si Angelo pero pinigilan ko siya. Tama na, sigaw ko. Kung may problema kayo, sa akin niyo ilabas. Huwag niyong idamay ang bata. Kung ganoon, magbigay ka ng solusyon. Babalik ba ang nanay mo o hindi? Giit ng biyenan ko. Tiningnan ko silang tatlo at biglang nanlamig ang puso ko. Ito ang asawa ko, ang mga biyenan ko. Ang 90 na taon ng sakripisyo. Sa mata nila ay walang halaga. Sige, malamig kong sabi. Tatawagan ko si nanay ngayon din at sasabihin kong huwag na siyang bumalik. Pagkasabi noon, tumalikod ako at pumasok sa kwarto. Sinubukan ni Marco na sumunod pero isinara ko ang pinto. Umupo ako sa kama at kinuha ang telepono para tawagan si nanay. Nay, huwag na po muna kayong bumalik. Bakit anak? Kinakabahan ang boses ni nanay sa kabilang linya. May problema lang po dito sa bahay. Saka na lang po siguro, pinigilan ko ang aking luha. Natahimik si nanay sandali, tapos sinabing, Anak, naiintindihan ko. Nay, hindi ko na napigilan at humagulgol na ako. Huwag kang umiyak anak. Hindi ako galit sa'yo. Pag-aalo niya. Pagkatapos ng tawag, nakaupo lang ako sa kama at nakatingin sa dilim sa labas. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang text message mula sa isang law firm. Nagulat ako sa nilalaman nito. Binuksan ko, binasa, at dahan-dahang napangiti.
Kinabukasan, gumising ako gaya ng dati at naghanda ng almusal para kay Angelo. Gising na rin si Marco at ang mga biyenan ko. Awkward ang atmosphere. Clara, tungkol sa nangyari kahapon. Sinubukang kausapin ako ni Marco. Wala na iyon, mahina akong sabi. Mabuti kung naiintindihan mo, nakahinga ng maluwag si Marco. Nakangiting nagsalita ang biyenan ko. Clara, natutuwa ako na ganyan ka pala karesponsable. Tiningnan ko lang sila at hindi nagsalita. Pagkatapos ng almusal, inihatid ko si Angelo sa eskwela, tapos nag-file ako ng isang araw na leave. Pag-uwi ko sa bahay, pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at nagsimulang tumawag sa telepono. Si Marco at ang mga biyenan ko ay nanonood ng TV sa sala, walang kamalay-malay sa kung ano ang mangyayari. Sa hapunan, muling binanggit ni Marco ang nangyari kahapon. Clara, alam kong masama ang loob mo. Pero wala tayong magagawa. Mahina lang akong sumagot, naiintindihan ko. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Marco. Nang gabing iyon, nasa study room ako at nag-aayos ng mga dokumento. Pumasok si Marco at nakita akong nag-iimpake. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nag-aayos ng mga gamit, sabi ko nang hindi tumitingin. Anong gamit? Mga mahahalagang dokumento. Tiningnan lang ni Marco at hindi na nagtanong pa. Tapos lumabas na. Hating gabi na, nakahiga ako pero hindi makatulog. Naalala ko, 19 na taon na ang nakalipas noong dumating si nanay para alagaan ako. Sabi niya noon, "Anak, andito si nanay, huwag kang matakot sa kahit ano." Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa kanya. Kinabukasan, pag-uwi ni Marco kasama ang kanyang mga magulang mula sa pamamasyal, natulala sila pagpasok sa pinto. Ang buong bahay ay wala ng laman, tanging ang mga pader at sahig na lang ang natira. Nang matauhan si Marco, nanginginig ang boses niyang nagtanong, "Clara, anong ginagawa mo?" Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang telepono at tinawagan si nanay. "Nay, nailipat na po lahat ng gamit. Pwede na po kayong bumalik." Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko si Marco at ang kanyang mga magulang. "May mas jingsay pa. Gusto niyo bang makita?" Malamig kong tanong. Namutla si Marco. Natila may masamang kutob. Sumugod ang biyenan ko at sinubukang hawakan ang damit ko. "Ibalik mo ang mga gamit." Umiwas ako at bumagsak siya sa malamig na sahig. "Wala kang puso. Mabuti ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Ledesma, tapos nanakawin mo lahat ng gamit sa bahay. Makakarma ka," sigaw niya. Nanginginig din sa galit ang biyenan kong lalaki. "Clara, sobra ka na. Si Marco ang bumili ng bahay na ito. Anong karapatan mong maglabas ng gamit? Ibalik mo lahat. Kung hindi, tatawag kami ng pulis." Natulala si Marco, nakatingin sa walang lamang bahay. Ang mga painting sa dingding, ang sofa sa sala, ang mesa sa dining room, pati na ang bookshelf sa kwarto ni Angelo at ang aking vanity table, lahat ay nawala. Tanging mga bakas na lang sa sahig ang nagpapatunay na naroon sila dati. Nagbukas ang kanyang bibig at ang boses niya ay parang pinagkiskis na liha. "Clara, anong ginawa mo? Nasaan ang mga gamit?" Sumandal ako sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip, walang emosyon sa aking mukha, tanging ang 19 na taong naipong lamig sa aking mga mata. Anong ginawa ko? Ngumisi ako ng mapakla. "Marco, hindi ba't sinabi mo na ikaw ang bumili ng bahay na ito? Kaya inilipat ko lang ang mga gamit na dapat kong ilipat. May problema ba doon? Dapat mong ilipat?" Bumangon ang biyenan ko mula sa sahig, magulo ang buhok, puno ng galit ang mukha. "Lahat ng gamit sa bahay na ito ay pag-aari ng mga Ledesma. Isa ka lang, Dayo. Anong karapatan mong gumalaw ng kahit ano?" "Dayo." Inulit ko ang salitang iyon. Parang may kumurot sa puso ko, pero agad ding kumalma. Ikinasal ako sa pamilya Ledesma ng 19 na taon. Nanganak ako, nag-asikaso ng bahay. Ang nanay ko, para sa pamilyang ito, iniwan ang trabaho, pumuti ang buhok, nagkasakit, pinalaki ang apo ninyo. Ni isang pasasalamat wala at itinuring niyo pa siyang dayo. Noong pinaalis niyo siya, bakit hindi niyo sinabi na dayo ako? Lumakad ako ng 2 hakbang, dahan-dahang pinagmasdan silang tatlo at sa huli ay tumingin kay Marco. "Marco, natatandaan mo pa ba? 19 na taon na ang nakalilipas, nalugi ang negosyo mo at baon ka sa utang.
Ang nanay ko ang nagbigay ng lahat ng kanyang ipon para bayaran ang mga utang mo at tulungan kang magsimula ulit. Noong nagkasakit ang nanay mo, ako ang nag-leave sa trabaho para alagaan siya, mas maasikaso pa sa tunay na anak. Noong nilagnat si Angelo noong bata pa siya, hating gabi, kami ni nanay ang nagtakbo sa kanya sa ospital habang ikaw ay nasa labas, ni isang tawag, wala. Lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa bahay na ito. Hindi ba't kami ni nanay ang sumalo? Kayo ng mga magulang mo, bukod sa paghingi at pamimintas, ano pa ang ginawa nyo? Sa bawat salita ko, lalong namumutla si Marco, lalong yumuyo ko, at mahigpit na kinukuyom ang kanyang mga kamao na halos bumaon ang kuko sa kanyang palad. Namutla rin ang mga biyenan ko. Sinubukan ng biyenan kong babae na sumagot pero natigilan siya sa mga susunod kong sinabi. Sabi mo, ikaw ang bumili ng bahay na ito. Tama, pangalan mo ang nasa titulo. Pero lahat ng gamit at appliances dito, pati na ang mga gamit ni Angelo mula pagkabata, kahit pa yung suot mong branded na suit at relo, kalahati niyan ay galing sa sahod ko. At ang kalahati ay galing sa ipon ni nanay na unti-unti niyang tinipon para sa atin. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang tumpok ng mga resibo at bank transfer records at inihagis sa sahig. Ito ang mga ebidensya. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Lahat ng inilipat ko ay mga gamit na binili namin ni nanay. Itong bahay. Sa'yo na, para sa'yo at sa mga magulang mo. At isa pa, huminto ako sandali at lalong nanlamig ang aking boses. Kagabi, nakausap ko na ang abogado ko. Ito ang divorce agreement. Inilabas ko ang isa pang dokumento at inilagay sa ibabaw ng shoe cabinet. Marco, mag-divorce na tayo. Sa akin si Angelo. Magbabayad ka ng sustento hanggang sa maging legal age siya. Ang 19 na taon ng sakripisyo namin ni nanay. Hindi ko inaasahan na babayaran mo lahat. Pero kung ano ang sa akin, hindi ako mag-iiwan ng kahit isang sentimo. Divorce? Biglang tumingala si Marco. Puno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Clara, huwag kang magbiro. Dahil lang pinauwi ko ang nanay mo, makikipag-divorce ka na? Hindi ako nagbibiro. Tiningnan ko siya. Puno ng determinasyon. Hindi lang dahil sa isang bagay na ito, kundi dahil sa loob ng 19 na taon. Sawa na ako. Sawa na ako sa pagiging manhid mo. Sa pagkiling mo. Sa walang katapusang paghingi ng mga magulang mo. At higit sa lahat, sawa na akong magparaya at magtiis. Marco, ang 19 na taon ng sakripisyo ni nanay ay hindi para apihin niyo kami ng ganito. Natauhan na rin ang biyenan ko at nagsimulang mag-iskandalo. Hindi ako papayag, hindi kayo pwedeng mag-divorce. Paano na si Angelo? Hindi pwedeng sumama sa'yo ang apo naming Ledesma? Kung kanino sasama si Angelo, hindi ikaw ang magdedesisyon, hindi rin si Marco. Si Angelo mismo ang magdedesisyon, malamig kong sabi. Mula pagkabata, hindi niyo siya inalagaan, ni hindi niyo alam kung ano ang paborito niyang kainin. Anong karapatan niyong kunin siya? Kahapon lang, sinabi sa akin ni Angelo na gusto lang niyang sumama sa akin at kay Lola, ayaw niyang tumira kasama ng mga estranghero. Sakto namang umikot ang susi sa pinto. Dumating si Angelo mula sa eskwela. Pagpasok niya, nakita niya ang walang lamang bahay at ang 4 na taong may mabibigat na mukha. Natigilan siya sandali. Tapos mabilis na lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ma! Anong nangyari? Nasaan ang mga gamit natin? Lumuhod ako at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Lumambot ang aking boses. Angelo, lilipat tayo at titira kasama ni Lola. Okay lang ba iyon? Nagningning ang mga mata ni Angelo at tumango ng malakas. Opo, basta kasama ko si Mama at si Lola kahit saan okay lang. Lumingon siya kay Marco at sa kanyang mga lolo't lola. Puno ng pagkailang at pagkasuklam ang kanyang mga mata. Ayoko pong tumira kasama nila. Pinaalis nila si Lola, tapos inaapi nila si Mama. Ayaw ko sa kanila. Nang makita ni Marco ang determinasyon sa mata ng kanyang anak at ang malamig na ekspresyon sa aking mukha, tuluyan na siyang bumigay. Sumugod siya at sinubukang hawakan ang aking kamay. May halong iyak ang kanyang boses. Clara, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Huwag kang makipag-divorce, please. Pauuwiin ko na sina Mama at Papa. Susunduin ko si nanay mo. Magsimula tayo ulit. Pangako?
Aalagaan kita ng mabuti, si nanay at si Angelo. Hindi na ako kikiling, hindi na kita sasaktan. Nataranta na rin ang biyenan ko. Hinawakan niya ang braso ko. Clara, anak, nagkamali rin kami. Hindi namin dapat pinaalis ang nanay mo. Hindi ka namin dapat pinintasan. Uuwi na kami sa probinsya ngayon din. Huwag ka lang makipag-divorce. Bumuntong hininga ang biyenan kong lalaki. Clara, kami ang nagkamali. Naging makasarili kami. Binalewala namin ang nararamdaman mo at ang sakripisyo ng nanay mo. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Magbabago na kami. Dahan-dahan kong tinanggal ang kanilang mga kamay at tumayo. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa aking mga mata. Pagkakataon, umiling ako. 19 na taon. Binigyan ko kayo ng hindi mabilang na pagkakataon. Tuwing pinipintasan niyo ako, tiniis ko. Tuwing binabaliwala niyo ang sakripisyo ni nanay, sinasabi ko sa sarili ko na pamilya tayo, huwag nang magbilangan. Tuwing kumikiling si Marco sa inyo, kinukumbinsi ko ang sarili ko na masunurin lang siyang anak. Pero kayo, ginawa niyong kahinaan ang pagpaparaya ko. Paulit-ulit niyong sinubok ang pasensya ko hanggang sa wala na akong matirhan. Ngayon, pinaalis niyo na si nanay. Nanlamig na rin ang puso ko. Wala nang balikan para sa atin. Kinuha ko ang divorce agreement mula sa shoe cabinet at iniabot kay Marco. Pirmahan mo na. Kaysa saktan natin ang isa't isa, mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng maayos. Ikaw sa buhay mo. Ako naman kasama si Angelo at si nanay sa buhay namin. Wala na tayong pakialamanan. Tiningnan ni Marco ang divorce agreement, tapos ang determinasyon sa aking mga mata at alam niyang desidido na ako. Sa wakas ay tumulo ang kanyang mga luha. Nanginginig niyang kinuha ang ballpen, nag-atubili ng matagal, at sa huli ay pinirmahan ito. Pagkatapos pumirma, napaupo siya sa sahig, paulit-ulit na sinasabi, "Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako." Natulala ang mga biyenan ko nang makita ang pinirmahang divorce agreement at ang walang lamang bahay. Ang plano nilang magretiro at angkinin ang bahay ay hindi lang nabigo, kundi sila pa ang naging dahilan ng paghihiwalay ng kanilang anak at paglayo ng kanilang apo. Sa huli, isang walang lamang bahay at isang pusong puno ng pagsisisi ang natira sa kanila. Kinuha ko ang divorce agreement, hinawakan ang kamay ni Angelo at tumalikod. Pagdating sa pinto, huminto ako, hindi lumingon. Nag-iwan lang ako ng isang pangungusap. Marco, tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Iyon ang huling respeto na ibinigay ko sa'yo. Kayo. Kayo mismo ang sumira sa respetong iyon. At sa pamilyang ito, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Paglabas namin ng bahay, maganda ang sikat ng araw, mainit na tumatama sa aming balat. Sa di kalayuan, nakatayo si nanay sa tabi ng truck ng lipat bahay, nakangiting kumakaway sa amin. Wala na ang sakit at pait sa kanyang mga mata, tanging pagmamahal at pag-asa. Binitawan ni Angelo ang kamay ko at mabilis na tumakbo palapit kay nanay, sumisigaw ng, "Lola!" Lumuhod si nanay at niyakap ng mahigpit si Angelo, muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Dahan-dahan akong lumapit at niyakap silang dalawa. Ang 19 na taon ng sakit, pagod, at pagtitiis ay biglang naglaho. Ang pinakamagandang pagganti pala ay hindi ang pakikipag-away o pag-iyak, kundi ang desididong pagtalikod, pagbawi sa kung ano ang sayo at pagsama sa mga taong nagmamahal sayo patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga at puro hingi lang, sa huli ay pagbabayaran ang kanilang kasakiman at pagkamanhid. Dahan-dahang umandar ang truck, dala kaming tatlo patungo sa isang bagong buhay. Sa aming likuran, ang walang lamang bahay at ang mga taong nanakit sa amin ay naging bahagi na lang ng nakaraan na hindi na kailanman gugulo sa aming payapang buhay.